kanina lang, may interview si Tuning Taerna. Yun ba yung name niya? Kasi yun ang naririnig ko lagi kay Miss Maharlika eh. Tuning Taerna. With Ngiwi Jr. and sabi nga ni Ngiwi parang parang nagpapaka-honest baga siya or something na willing na raw siyang makipagbati sa mga Duterte. Ay, ganun ba, Ngiwi? King ina mo ka. Kagigil. 'Di ba? Kasi nga, katulad nung binanggit ko kanina mga kababayan, kapag sinanay tayo ng isang tao sa kasinungalingan, the moment na nagsabi na siya ng totoo, hindi na tayo madaling mapaniwala. Kasi sinanay niya tayo na siya ay sinungaling eh. Maybe out of touch talaga siya sa nangyayari sa Pilipinas, right? Katulad nung sinabi niya na walang dalang baril yung mga pumasok sa KOJC, Diyos ko, kita sa video, kita sa live, kita sa pictures, may mga bit-bit na armas ang pulis, may namatay pa nga sa KOJC compound. Parang wala siyang alam sa nangyayari sa Pilipinas. 'Di ba? Tapos sabi niya 5,500 flood control projects ang napagawa nung last niya. Diyos ko, parang pagod na pagod nga siya. Ewan ko, tumira na yata ng pulburon yun, pero parang lambot na lambot pa rin or parang habang-haba siya sa kanyang speech. Maybe hindi ka gumaya kay PRRD na nakakamiss si PRRD talaga, no? Sana Lord, bigyan mo ng magandang pangangatawan at kalusugan, ano? At saka malakas na state of mind ang dating Pangulo na makaya niya itong dinaranas niya ngayon, 80 anyos na mga kababayan, madapayan ng konti, madaling matumbayan or mapati, naku, Ginoo ko, Lord, bantayan mo si PRRD. Nakakamiss si dating Pangulong Duterte na meron naman siyang script sa kanyang SONA or State of the Nation Address. Pero parang hindi niya feel basahin lahat. Pinrepare yun ng mga writers sa Kamangyang, di ba? Kung ano yung mga achievements and accomplishments niya na kailangan niyang ibalita sa taong bayan. Ito na yung na-achieve ko for the past 1 year. Binibitawan ni PRRD yung kanyang script and magsasalita siya, right? Right? Di ba? From his heart. Kung ano yung nasa sa loobin niya, pagkakataon na niyang mapakinggan ng mga Pilipino, hindi lang yung mga kaharap na mambabatas doon sa Batasan Complex, di ba? Ginagrab niya yung opportunity na magsalita at i-address talaga ang taong bayan. Ito namang si Ngiwi, parang nung nakaraan niyang SONA, pagod na, ang haba pa ng script niya, 'di ba? Parang mismo siya naiinip na rin sa haba ng script niya, ay kailangan niyang tapusin. Tapos yung pinagsasabi niya doon, budol. So ngayon Ngiwi, 'di ba? Ngayon na sinasabi mo na willing ka na makipagbati, ano to, naduduwag ka na baga? Or ikaw ay nambubudol na naman kasi sinanay mo kami na binubudol mo lang kami lahat, puro kasinungalingan ang pinagsasabi mo, 'di ba? Kung humahaba nga ang ilong mo ay Pinocchio na, 1 kilometro na yata ang haba ng ilong mo. So ito nga po, binalita ng Newswatch Philippines ang pahayag ni Ngiwi with Katuning. At pakinggan natin mamaya ang kanyang sinabi, ano? Anong sabi? President Ngiwi has expressed willingness to reconcile with the Duterte family over a feud that was starkly reflected in the outcome of the recently concluded midterm elections. Kasi nga, kayo yung nanguna ng paninira, di ba? Ano ba yung mga pangangampanya mo noon, di ba? Yung parang ang panahon or administrasyon ni Pangulong Duterte ang pinakamadilim na parte ng kasaysayan ng Pilipinas, yung mga nagkandamatay, ganun-ganon, ibinenta ang Pilipinas sa China, puro ka paninira. So hindi naging effective, biglang cambio kayo, di ba? Kasi hindi naman napapaniwala ang mga tao sa mga pinagsasabi ninyo, even ang mga senatorial candidates mo, at natalo dahil dun sa negative campaigning ninyo ang iyong mga kandidato, ay baka yan ang dahilan kung bakit parang nagsisisi ka ngayon at handa ka lang makipagbati, ganon? Anong tingin mo sa mga Duterte, mga oto-oto? Oh. So, sabi nga dito ni Sas, mga kababayan, ang hirap maging jowa ni Ngiwi. Mahirap maging jowa ang ganto, okay? He's willing to make peace with the Dutertes. Gusto ko magkasundo sa lahat ng tao. What? Pangit ng gusto ko makasundo sa lahat ng pangit naman ng pagkaka-construct ng Tagalog na nga lang. Gusto kong makasundo ang lahat ng tao siguro, no? Marami na akong Hoy, sino ba 'tong reporter ng ABS-CBN? Ba't ganito
Parang si Jollibee lang din. Parang si Joey hindi marunong gumamit ng punctuations. Jollibee, nag-abuga siya ka, di ba? Kaya ka siguro bar flunker, ultimo sa pagsusulat, bulok ka. Kung ako ang teacher mo sa English, even sa literature and linguistics, lagapak ka ining, palakol ang grado mo sa akin. No wonder hindi ka pumasa sa bar. Anyway, so much for that. Marami na akong kaaway. Dapat may kuwit man lang. Hindi ko kailangan ng kaaway, semicolon dapat yan or period na kaagad. Ang kailangan ko, kaibigan. Anyway, sige na, never mind. Kahit na di tayo magkasundo sa polisiya, di tayo magkasundo, tanggalin natin ang gulo. Ganun lang kasimple. Ngayon mga kababayan, ano kaya ang magiging reaksyon ng pangalawang Pangulo dito? Maybe hindi lang yung pagkatalo ng kanyang mga candidates ang dahilan kung bakit gusto na niyang makipag-reconcile. Baka nararamdaman ni Ngiwi na mai-impeach siya at possible ang impeachment. Ngiwi, the moment na mapalitan si Tamba, impeached ka. Kaya lang ang problema mo, kapag nakaupo pa rin si Tamba, pipilitin niyang ma-impeach si VP Sara. At pag na-impeach si VP Sara, pipilitin ni Tamba na maging vice president mo at pag naging vice president mo yan, baka ikaw ang susunod na i-impeach. Worst case scenario, ipatsugi ka pa niyan. Dahil gustong-gusto ni Tamba na maging presidente ng Pilipinas. Wala ka na yatang options na natitira kundi ang makipagbati sa mga Duterte. Pakinggan nga natin yung sinabi niya mga kababayan and kayo nang maghusga kung siya ba ay kung bukal ba sa kalooban niya ang kanyang sinabi, okay? Or nambubudol lang ba siya? Or naduduwag na siya? Which is which mga kababayan? Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Gusto niyo bang makipagkasundo pa? Kung hindi ka baga naman gago, Ngiwi, nasa iyo na si VP Sara nung kampanyahan at nung simula nung pag-upo mo. Unity team nga kayo, di ba? Kasi sabi mo, sama-sama tayong babangon muli. Ang mga bumangon ngayon, mga kurakot, mga magnanakaw, mga sindikato, mga kriminal. Ha? Nasa iyo na si VP Sara nung kampanyahan ng 2022. Sinayang mo pa. Kung hindi ka baga naman ugok. Kung hindi ka ba naman syunga at kung hindi ka baga naman mambubudol. Maybe mga kababayan in a way, nagsisisi si Ngiwi, 'di ba, sa kanyang mga pinagagagawa or may ginawa ba talaga siya? Kasi ang lahat ng mga kaletsehan sa kanyang administrasyon ay ang dahilan niyan ay yung pagiging tamad niya. Right? At hindi naman siya ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Sabi ng kapatid mo, ang namamahala sa Pilipinas ngayon ay Romualdez at Araneta. I think mga kababayan nararamdaman na ni Ngiwi na baka ma-impeach siya. Baka he'll go down in history as the most shameful ba, whatever. Baka ito ay mawala sa posisyon. Either matapos niya or hindi niya matapos hanggang 2028, pero maaalala siya ng mga Pilipino as nakakahiyang presidente.
Mas nakakahiya pa kay Kurikong, mas nakakahiya pa kay Ngoy-Ngoy. Baka ikaw ang pinakakasumpa-sumpang presidente. Baka yan ang maging legasiya mo, Ngiwi. Kahit na ang pagkakarinig ko, ang balak nyo lang naman talaga, 4 years, kam-kam, and your remaining 2 years, gagawa na kayo ng maganda. Baka hindi ka nga abuti ng 4 years, sana nga huwag ka nang abuti ng 4 years. Magti 3 years na yan mga kababayan ngayong June 30. Singiwi, no? Next month. Magtatatlong taon na siya. Sana wag ka nang makaabot ng 4 na taon. Budol ka eh, manloloko ka eh. Tapos ngayon para kang nagsisisi, willing kang makipagbate, hindi mo kailangan ng kaaway, marami ka ng kaaway. Kumonti yung kaaway mo nung nakipagbati ka sa mga dilaw, nung namantikaan ang nguso ng mga media, at ng mga politiko na dati binabalahura ka pero biglang mabait na sa'yo. Sina Laylay, sina Trililing, kung sino-sino pang mga bumabalahura sa'yo, kabati nyo na ngayon. Dumami ang kaaway mo, hindi ang mga kaaway na politiko, kundi ang mga Pilipino ang daing galit sa'yo ngayon. Bago ka nga makaboto sa Ilocos noong May 12, sandamakmak na pulis ang pinadala nyo doon. Balwarte mo na nga yun, nag-aalala ka pa sa buhay mo. Kasi baka mabato ka ng taong bayan. Singiwi sa tingin ko mga kababayan, although introvert, antisocial naman singiwi, no? Mukhang hindi to mahilig lumabas. What? No, kung lalabas man to siguro yung talagang mga elite lang, no? Pero sabihin mo yung masa, pupunta sa mall, pupunta sa mga public places, palengke, schools, hindi. Ang feeling ko, ang mga gig ni Ngiwi, mga pang social lang, no? Para at least kahit papaano, konti lang. Ilan lang naman ang elite sa Pilipinas. Magpapa-concert nga ng palihim yan, di ba? Mag-i-invite ng foreign band, di ba? Mag-iimbita ng foreigner na banda or performers or mga singers or rock stars. Kailangan wala kang dalang cellphone. Kung may dala ka, iwanan mo sa guard. Bawal mag-take ng pictures. So, ganun lang yung gusto ni Ngiwi na na social life, yung sila-sila lang. Not necessarily intimate, pero dapat elite na elite circles lang ang pwede niyang punta. Pero sabi yung pag lumabas to sa mga public places, like schools, parks, palengke, mall, takot to. Ano kaya ang gagawin ko kung sakasakali mga kababayan na singiwi ay, 'di ba? Ano kaya ang pwede kong gawin kung sakasakaling singiwi ay nakita ko sa mall, gagala-gala sila ni Butod. Ano kaya ang kaya kong gawin? Kayo, anong kaya niyong gawin? Pag nakita niyo yan sa mall, mga kababayan, singiwi. 'Di ba? Or kung saan man, sa public places, kung pupunta siya dito at nakita ko silang magjowa, baka patirin ko yung jowa niya eh. Sorry ha. Ini-express ko lang yung kabad tripan ko sa kanya. You think makikipagbati si VP Sara kay Ngiwi sa sinabi niyang to? What you have to do, Ngiwi, is call VP Sara personally. Dumiretsa ka. Huwag ka magpa-interview na parang naghahanap ka pa ng kasimpatsya. Huwag kang, ang tingin namin sa'yo, nambubudol ka at balak mong, you think tanga ang mga Duterte para magpabudol sa'yo? Tawagan mo, humingi ka ng pasensya, kung ano ang conditions ni VP Sara, tanggapin mo kung kaya mo at gawin mo. Baka mamaya ang kondisyon ni VP Sara, palayaan yung tatay ko. Gawa mo ng paraan na may balik dito sa Pilipinas. Baka sakaling i-consider ko pa. Kasi naalala ko, nagkasala to si Ngiwi at Tamba nung nakaraan. Ano sabi ni VP Sara? Parang manghingi raw ng sorry. I think lower house yung nakaaway ni VP Sara. Tapos tinanong siya na, ano ang pwedeng mangyari para mapatawad mo tong mga kaaway mo? Sabi ni VP Sara, manghingi sila ng pasensya doon sa mga taong inagrabyado nila, may mga kinontempt ang lower house, di ba? May mga pinakulong, may mga sinira ang buhay, na ospital si Attorney Zulaika Lopez, at kung may mga namatay. Ang sabi ni VP Sara, humingi sila ng tawad sa lahat ng taong inagrabyado nila. Baka sakaling mapatawad ko. Naalala nyo? May ganyang ganap dati na tinanong si VP Sara kung makakapagpatawad siya. Kasi sabi niya, hindi siya magpapatawad. Another conditions na sa tingin ko grabe nyo. Kaya dyan din ako nagtataka kay Amy. Parang hindi, kung totoong kaibigan ni VP Sara yan, alang kabalahura ang ginawa pa ni Ngiwi kay VP Sara.
yung budget niya ng lagpas kalahati. Di ba ang nire-request ni VP Sarang budget para ngayong taon ay halos 2 bilyon? Magkano binigay? 700 million? Parang kapantay lang nung budget dati ni Lenny. Wala ngang confidential funds, di ba? So gustong-gusto talaga nila na mahirapan ang pangalawang pangulo. Magaling lang magpatakbo yata ng opisina at project si VP Sara na pagkakasya niya yung budget na yung less than 1 billion ang natira, kung hindi baga naman mga tarantado yung mga yan. No? So hindi magpapatawad si VP Sara. Siguro nahalata rin ni Ngiwi na yung mga nanggipit kay VP Sara at PRRD sa Quadcom, nagkandatalo halos, no? Iilan na lang ang nanalo. Parang dinaya pa nga eh. Ba't nanalo yun? Pero lahat ng umaway sa Duterte na ginantihan ni VP Sara, sira ang political career. So either natatakot ka na ngayon, Ngiwi, sa pwedeng gawin ni VP Sara at maging restback sa'yo, or nambubudol ka na naman. Ano kaya sa mga yun, mga kababayan? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.